Ito ang mga kandidato ng bagong alyansa ng Pilipinas sa ilalim ni Bongbong Marcos. Una sa listahan ay si Camille Villar. Si Villar ay kasalukuyang congresswoman sa distrito ng Las Piñas. Siya ay anak ng dating senador na si Manny Villar at kasalukuyang senador Cinta Villar. Kilala ang kanyang pamilya na isa sa pinakamayamang pamilya sa buong Pilipinas at kahit sa buong mundo. Sila ang may nagmamay-ari ng malalaking subdivision dito sa Pilipinas, katulad ng Camilla Homes na halos kahit saang parte ng Pilipinas ay mayroon ito. Ang isinusulong naman ni Camille Villar sa kanyang pagkandidato ay para sa mga kabataan dahil isa rin daw siyang millennial. Katulad ng kanyang ama ay may slogan din siya na bagong boses, bagong bukas. Pangalawa ay si legendary boxer and former Senator Manny Pacquiao. Marami ang nagulat nang mapasama si Pacquiao sa mga senatorial candidates ng administrasyon. Kilala si Manny bilang tubong Mindanao, kung saan nagmula ang pamilyang Duterte. Sa kabila nito ay marami pa rin ang may ayaw sa kanya, kasi wala daw siyang alam sa mga batas at nanalo lang dahil kilala siyang personalidad sa Pilipinas. Si Manny ay tumakbo din sa pagkapresidente kung saan nakakuha lamang siya ng higit 3 milyong boto. Kung saan kalaban niya sa pagkapresidente sina Bongbong Marcos, Leni Robredo, Ping Lacson at ang dating Manila Mayor na si Yorme Isko Moreno. Ang pangatlo sa listahan ay si Erwin Tulfo. Siya ang nakakatandang kapatid ni Senator Raffy Tulfo. Si Erwin Tulfo ay kasalukuyang congressman at kinatawan ng ACT CIS party list. Bukod sa kanya, tumatakbo din sa pagkasenador ang kanyang kapatid na si Ben Tulfo ng Bitat. Sa kabila nito, hinikayat pa rin ni Erwin Tulfo na butuhin silang lahat sa administrasyon kahit tumatakbong independent ang kanyang kapatid. Kinakaharap naman nila ngayon ang kasong disqualification na isinampa laban sa kanila na anti-dynasty law. Sinagot naman ito ni Tulfo na hindi dynasty ang tawag dito at inihalin tulad niya ito sa isang pamilya ng mga doktor o pamilya ng mga abogado. Dahil daw gusto niya rin tumulong sa mga Pilipino, katulad ng kanyang ibang miyembro ng pamilya. Sunod naman ay si Bodots King at dating action star Bong Revilla. Si Revilla ay dating senador noong 2004 hanggang 2016. Sa loob ng termino niya ay maraming pagsubok ang dumating sa kanya at isa na dito ay ang kasong pork barrel scam noong 2014 na isinampa sa kanya kasama si Senator Jinggoy Estrada at legendary Juan Ponce Enrile at ang pork barrel queen na si Janeth Napoles. Sa kabila nito muling tumakbo sa pagkasenador si Revilla at nanalo pa rin ito dahil sa kanyang campaign kasama ang mga bata na sumasayaw ng bodots. Noong 2018, napawalang sala si Revilla sa kasong plunder at nakapagpiyansa sa 16 pa nitong kaso sa halagang 480,000 pesos. Isa si Revilla ang nagsang-ayon sa pagligal ng Pogo sa Pilipinas at kalaunan ay nilakdaan ng dating President Rodrigo Duterte. Sunod sa listahan ay si Senator Lito Lapid. Pinasok ni Lito Lapid ang pagkasenador noong 2004 bago pa man ito ay naging Vice Governor at Governor na siya ng probinsya ng Pampanga. Noong 2004, tatakbo sana siya bilang alkalde ng Angeles City, subalit inalok siya ng dating presidente, Gloria Macapagal Arroyo, na tumakbo bilang senador sa kanyang partido. Nanalo siya rito bilang ikapitong senador sa listahan. Noong 2007, habang siya ay senador, tumakbo siya bilang alkalde ng Makati City, subalit bigo siya dahil ang katapat niya rito ay si Jejomar Binay. Sa kabila ng kanyang talo ay nananatili pa rin siyang senador para sa kanyang huling 3 taon na termino. Amy Marcos. Siya ay ang adopted daughter ng dating President Ferdinand Marcos at Imelda Marcos. Kapatid niya ang kasalukuyang presidente ng Pilipinas na si Bongbong Marcos Jr. Nag-aral siya Estados Unidos at umuwi ng Pilipinas para tumakbo sa politika. Naging representative siya ng Ilocos Norte noong 1998 hanggang 2007 at naging governor simula 2010 hanggang 2019. Pagkatapos nito ay naging senador simula 2019 hanggang sa kasalukuyan. Si Amy Marcos ang naghimok kay Vice President Sara Duterte na tumakbo bilang bise ng kanyang kababatang kapatid na si Bongbong Marcos. Dahil dito malaki ang nakuha nilang boto galing sa norte at hilaga ng bansa, maliban sa Western Visayas kung saan dinomina ng Liberal Party. Francis Tolentino. Naging mayor si Tolentino ng Tagaytay simula 1986 hanggang 1987. Tumakbo siyang muli sa parehong posisyon noong 1995 at nanalo. 2010 naman ang naging chairman siya ng MMDA o Metro Manila Development Authority.
Naging advisor siya ni dating President Rodrigo Duterte noong 2017, pero sa kabila nito tumatakbo pa rin siya bilang senador sa ilalim ng partido ni President Bongbong Marcos. Siya ay kasalukuyang senador ng bansa at muling tatakbo sa darating na halalan. Tito Soto. Kilala ang pamilyang Soto sa bansa, lalo na sa larangan ng pag-aartista, pero hingid sa kaalaman ng marami, ang mga Soto ay isa rin sa mga pamilya ng politiko sa bansa. Pinasok niya ang politika noong 1988 kung saan tumakbo siya bilang vice-alkalde ng lungsod ng Quezon. Pagkatapos ng kanyang termino, ay tumakbo siya bilang senador at nakakuha ng malaking boto. Noong April 30 hanggang May 1, isa siya sa nanguna ng EDSA Revolution laban sa dating presidenteng Joseph Estrada. Tumakbo siya muli sa pagkasenador noong 2007 pero bigo siyang makapasok dahil nakakuha lamang siya ng kaunting boto at nagtapos bilang ika-19. Pero kahit hindi siya nanalo, inappoint pa rin siya ni former President Gloria Arroyo bilang Board of Director at Acting Chairman ng Dangerous Drugs Board. Sinubukan muli ni Soto na tumakbo sa pagkasenador noong 2009 at nangampanya mag-isa, sa tulong ng endorsement ni Chris Aquino na sungkit ni Soto ang ika-9 na pwesto. Pagkatapos ng isang taon inappoint siya bilang Majority Leader at Chairman of the Committee Rules. Isa siya sa 20 na bumoto na i-convict si Chief Justice Renato Corona. Siya rin ang nagpasa ng batas ng 14-month pay sa lahat ng publiko at pribadong empleyado. Sa muling pagkakataon nanalo si Soto sa pagkasenado noong 2016 na may botong 17 milyon. 2022 naman na magpasya siyang tumakbo sa pagka-Vice President sa ilalim ni Ping Lacson pero bigo silang pareho dito. Sunod ay si Pia Cayetano. Naging senador si Pia Cayetano noong 2004. Kahit hindi popular sa mga tao ang kanyang pangalan ay sinubukan pa rin niya ito dahil sa mga advertising campaign ni Pia ay nasungkit niya ang ika-6 na pwesto sa Senado. Pagkatapos ng kanyang unang termino, tumakbo siyang muli at nasungkit ang parehong pwesto. Nagtapos ang kanyang pagkasenador noong 2016, siya ang nagpasa ng mga batas na Food and Drugs Administration Law at Universal Accessible Cheaper and Quality Medicine. 2019 ay tumakbo muli si Pia sa pagkasenador at nakakuha ng pwesto para sa kanyang ikatlong termino. Nancy Binay. Si Nancy Binay ay ang panganay na anak ni Jejomar Binay. Nanalo si Binay sa pagkasenador noong 2013 at nakuha ang ika-5 pwesto. Kasalukuyan rin na vice-presidente ang kanyang ama sa mga panahon na ito. Si Binay ay isang women and children advocate, nakapasa siya ng 119 na bills. Sinuportahan din niya ang Anti-Discrimination Bill at Mental Health Act. Ang pamilya ni Nancy ay kilala sa Makati City kung saan halos lahat ng miyembro ng kanyang pamilya ay naging mayor ng lungsod. Matatandaan din na sabay pang tumakbo ang kanyang mga kapatid sa pagka-mayor ng lungsod ng Makati. Ping Lacson. Si Ping Lacson ay batikan na sa politika at nagserbisyo na rin siya bilang senador ng Pilipinas. Isa rin siya sa naging pasimuno ng EDSA Revolution kay dating President Erap Estrada. Kilala si Lacson na anti-corruption advocate. Sinubukan ni Lacson na tumakbo sa pagka-presidente noong 2004, ngunit bigo siya laban kay Gloria Arroyo. Naging senador din siya ng bansa sa loob ng 3 termino mula 2001 hanggang 2013 at 2016 hanggang 2022. Naging miyembro rin siya ng gabinete ni former President Noynoy Aquino. Muli sana siyang tatakbo sa pagka-presidente noong 2016, subalit dahil sa mababang ratings at malakas ang pangalan ni dating President Rodrigo Duterte ay napagpasyahan niyang iatras na lang ito at tumakbo bilang senador kung saan ay nakasungkit naman siya ng pwesto. Pero pagkatapos ng kanyang termino, tumakbo siya nitong huling eleksyon para sa pagkapangulo ng bansa. Subalit bigo pa rin siya rito dahil dinomina ito ni Bongbong Marcos. Ang huli sa listahan ay si Benhur Abalos. Naging People Law Enforcer Board si Abalos noong 1995 hanggang 1998 sa lungsod ng Mandaluyong. Pagkatapos nito tumakbo siya bilang alkalde ng lungsod at nanalo. Pagkatapos ng isang termino sa pagka-mayor ay tinahak naman niya ang pagiging congressman kung saan nanalo siya. Pero isang termino lang siya ulit dito at muli na namang tumakbo bilang mayor ng lungsod mula 2007 hanggang 2016. Naging chairman siya ng MMDA mula 2021 hanggang 2022. Pagkatapos manalo ni President Bongbong Marcos ay itinalaga siya bilang DILG Secretary. At siya rin ay isang host ng radio program na DZRH at DZRH News. Nakaraang taon lang na inanunsyo niya na tatakbo siya bilang senador sa ilalim ng partido ng kasalukuyang Pangulo ng Bansa, pero noong 2001 sinampahan siya ng kaso ng ombudsman dahil sa 1.8 billion pesos na ginasto nito sa madaluyong projects habang siya ang alkalde rito.
Pero kalaunan ay na-dismiss din ang kaso dahil sa kawalan ng ebidensya. Naging controversial din si Abalos nang sunduin ito si Alice Go sa Indonesia para iproseso ang deportation nito. Nakaraang taon din nang sampahan siya ng kaso ni dating President Rodrigo Duterte dahil sa malicious mischief sa pagkakaaresto ni Apollo Quiboloy na tatakbo rin sa darating na halalan. Pero alam niyo bang nagkaroon ng colon cancer si Abalos at mabuti na lang na maaga itong nalaman at nagamot at kalaunan ay naging cancer-free. Sila ang 20 kandidato na inendorso ni President Bongbong Marcos Jr. sa ilalim ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Ikaw, ano sa tingin mo? May mga manok ka ba sa mga kandidato ng administrasyon ni Bongbong Marcos?